ng mga pangangailangan ng mapuno sa kanyang tahanan. Lord, tayo pinanalangin, sumunod ko kayo sa maiksing panalangin. Aking Ama, ako pinagpapasalamat. Narinig ko ang napakahalagang mensahe na walang pinakamahalaga kundi ikaw sa buhay namin. Kaya Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan at ng aking buhay. Amen. Ako na po magpe-pray at sila po Panginoon ay kilala niyo ng mga tumanggap sa inyo. Bigay niyo po ang kaligtasan, pagpalain niyo po sila sa kanilang buhay. Ang daming problema, pero magpasalamat kami sa mga problema sapagkat meron kayong tugon at solusyon sa lahat ng yan. So may hanggang sa huling sandali ng ating buhay, pasasalamatan natin ang Diyos, hindi tayo magsisisi sapagkat kami mga lingkod ng Panginoon. Kailanman wala kami pinagsisihan na kami maglingkod sa Panginoon. Lord, sa iyo papuri pasalamat sa pangalan ni Jesus. Salamat sa pagkakataong ito na nabigyan kami ng pagkakataon sa lugar na ito para pagpalain ang mga kapatid po namin at para maipakilala ka Panginoon, luwalhati at itaas ang iyong pangalan sa lugar na ito. Lord, salamat po. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga mamamayan dito sa Kabat. Isang organisasyon, Alliance of Bible Christian Churches of Church Community of the Philippines. Alliance of Bible Christian Communities of the Philippines. Ito po ay mga born-again Christian churches. Ito po. Sinabing born-again Christian kami. At sa araw na ito, sa inyong mapapakinggan, ay magkakaroon ng pagbabago ang inyong buhay. Amen. Hindi rin yun ang dala namin. Hindi rin yun ang aming itinuturo, kundi ang nais namin at panalangin para sa inyo ay magkaroon kayo ng tamang relasyon sa Panginoong Hesus. Sinong nagnanais magkaroon ng magandang at tamang relasyon sa Panginoong Hesus? Taas ang kamay. Iba ayaw magpagrelasyon sa Panginoon. Sabi nga ng salita ng Diyos, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kung kaya pinagkaroon niya ang kanyang buktong na anak na si Kristo, upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, Kundi bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maaaring nahihiya ka na magtaas ang kamay, pero gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maaaring kinahihiyan mo na ikaw ay magtaas ang kamay, na magkipagrelasyon sa Diyos, pero ayaw mo mapahamak. Sino ba ang gusto mapahamak? Lahat tayo ayaw mapahamak, at lahat tayo gusto ay buhay na walang hanggan. Dalawa lang ang pinagpipilian natin binigay. At yan ay ibinigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak dahil mahal niya tayo. Amen po ba? Amen. Kaya kami po ay nagpapasalamat dahil ang dala-dala namin ay mabuting balita at yun ay ang kanyang salita. Nabasa ko dyan, hindi sa salita ay gawa. Pero para sa amin, higit sa gawa ay ang salita. At yun ay ang salita ng Diyos. Pagkatapos sa tanggapin mo ang mabuting balita at yung salita ng Diyos, ang magiging bunga nun ay mabuting gawa. Kaya meron po kayo dyan ang daan patungo sa Diyos na pinamigay namin. Malalaman natin kung ano, saan, sino ang daan patungo sa Diyos. Meron din kami pinamigay ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Malalaman din natin ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Kung makikipagrelasyon tayo sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat totoo ang salita ng Diyos, at yun ay hindi kailanman mapapasubalian kapag sinabi niya, ang sino man sumampalataya kay Jesucristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak. Yun po ang kanyang sinisigurado. Kung kaya ito na yung pagkakataon, ang araw na ito, huwag na natin sayangin doon sa hindi pa nagkakaroon ng salita ng magandang relasyon sa Panginoon Jesucristo, tayo po ay makinig at itigil muna natin ang ating pagpaypay.
Hindi, diretso. Joke lang yun. Diretso. Mainit kasi. Kaya po kasama ko dito si Pastor Randy Nadines from San Lorenzo. Parte Quezon. siya po ay nakarating sa San Lorenzo Ruiz dahil sa biyaya ng Diyos. At dahil sa relasyon niya sa Panginoon Jesucristo, malayo ang kanyang narating. Maraming tumanggap sa Panginoon dahil sa buhay ni Pastor Randy Nadines. Isang magiting at napakagwapong lalaki, ang ating mong pagkakilala ngayon, si Pastor Ray. Parang nawala yung expectation yun pagharapan ko. So, purihin po Panginoon, ang Panginoon ay napakabuti. Amen po ba? Amen. Nakarinig nga naman ako ng mga sariwang patotoo sa mga kapatid natin. At naalala ko ang mga panahon natin noon. Na talagang ang Panginoon ay mainit na mainit tayo sa Panginoon sapagkat nakilala natin ang Diyos. Alam niyo po ba, pinakamahalaga sa buhay dito sa isang tao, hindi ang kayamanan. Hindi ang kagwapuhan. Hindi ang meron sa bahay o kotse o mga lupain. Ang pinakamahalaga sa buhay natin ay ang Diyos. Amen. Dahil kung wala ang Diyos, wala tayo. At kung wala ang Diyos, ang daming nating problema hindi natin kaya. At kung wala ang Diyos, hindi natin mapapatapos ang ating mga anak. Kung wala ang Diyos, hindi natin maaabot ang mga pangarap na ito. Alam niyo po, iniwan ko ang lahat ng mga pangalawa sa buhay ko. Iniwan ko ang tindahan. Iniwan ko ang aking mga magulang. Pero isinama ko ang aking asawa sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng aking kapatid nung ginawa ko yun, yung hakbang na yun. Sabi niya, paano kaya patatapusin ng aking kuya, ni kuya ang kanyang mga anak? Ngayon wala namang sweldo ang mga pastor. Pero hindi ko ako natitinag. Sapagkat ang Diyos sa kanyang mga salita, wala nang ibang pinakapangyarihan. Sabi nga ni Pastor, ang gawa ay hindi makapangyarihan. Ang pinakamakapangyarihan ay ang salita. Amen ko ba? Ang salita ng Diyos. Magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa. Sa mga salita niya nagkaroon ng lahat ng bagay. Pangalawa pa lang yung gawa. Purihin Panginoon, bunga na yung gawa. Bunga. Salita, nagsimula ang lahat. Mawawala ang langit at ang lupa, pero kanyang mga salita kailanman ay hindi mawawala. Amen, purihin ang Panginoon. Kaya po pinakamahalaga sa buhay ng tao, ang Diyos at ang kanyang salita. Amen po ba? Kaya nung iwan ko lahat ng yun, isang malaking tanong ng aking kapatid, paano pag-aaralin? Ngayon hindi na ako nagbibigosyo. Ibinigay ko sa kapatid ko yung tindahan, at ako ay naglingkod sa Panginoon. Pero alam niyo po, yung dalawa kong anak nakatapos sa biyaya ng Diyos. Amen. Pero yung mga anak niya, hanggang ngayon hindi. Kasi kahit marami silang pera, may kakayanan pa pag-aralin, wala naman silang motivasyon para magpatuloy sa pag-aaral. Sapagkat nakita nila may kakayanan na ng mga magulang, bakit pa sila magsisikap? Yun na lang ang kanilang aabangan. Ang mga biyayang galing sa pinaghirapan ng kanilang magulang. Pero mga anak ko, tayo mga lingkod ng Panginoon, wala tayong nakikita inaasahan, kundi ang Diyos na hindi nakikita, pero nakatapos sa pag-aaral ng aming mga anak. Kaya, sa edad ko pong ito, 57 na ako, 20 years old ako na makakilala kay Lord, 1985. So, ibig sabihin, 37 years old na ako naglilingkod sa Panginoon, na hanggang ngayon, buhay sa biyaya ng Diyos, na nakita ko ang Panginoon, siya tumutugon sa buhay natin.